Yo, what's up mga pinsan? Welcome back nga pala sa ating video reaction. At yon, maraming salamat nga pala sa patuloy na sumusubaybay at sa mga sumusuporta pa rin sa ating channel. Sana maging tuloy-tuloy na tong uploads natin. Nakaraan, nag-upload tayo. Kahapon, nag-upload tayo ng video, reaction video naman sa mga kanta dahil dati mas madalas naman natin ginagawa ng reaction video yung mga kanta, hindi yung battles. Kaya abangan nyo yan. Maglalabas tayo ng mga reaction video sa kanta, sa mga battle. At yun, malaking shoutout palagi sa Flip Top, sa lahat ng nakasali sa Isa Buhay, lahat ng MCs. Ayan, supportahan natin yan. At syempre kay Enigma. Yan, maraming salamat. At gusto ko lang sabihin sa inyo na magkita-kits tayo sa Vuelta Balentong sa September 21 na yan. Panoorin natin yung mga line-up, mga solid na line-up doon. Na-miss ko manood ng battle. At mas maganda kasing nanonood ka ng battle or nagre-review ka para aware ka pa rin kung ano mga giging bagong meta. Lalo na kapag napapahinga ka, kailangan kasi parang kumbaga sa basketball, kahit hindi ka na masyado nakakapaglaro dahil busy ka, makahawa ka lang ng bola, makatira-tira ka, 'di ba? Maset mo uli yung pulso mo. Parang ganun lang din yung sa battle rap. Kailangan aware ka pa rin. Kailangan sa dami ng bago ngayon, kailangan nasusubaybayan mo pa rin sila kahit paano kung paano sila lumaban. Dahil isa sa mga yan, pwede mong makasalubong anytime. At sa paraan na yon, na kahit paano aware ka, nakakasubaybay ka, hindi na ganun kalaki yung adjustment mo. Dahil pa rin, updated ka pa rin sa battle rap. Yun ang kailangan hindi mawala sa'yo. At nakakapagbigay pa rin yan ng gutom kapag nakaka-nood ka ng mga battles na sobrang solid, sobrang gaganda, yung mga pukpukan na laban. Kaya yun, malaking shoutout palagi sa lahat ng MCs, sa lahat ng mga fans na sumusuporta sa Flip Top. Palakas lang ng palakas. At ito yung gagawin natin ng music video, reaction video, ang laban ni Tipsy D at ni Batang Rebelde. Yan, Tipsy D, Batang Rebelde. Isa rin to sa inaabangan ko kasi si Marvin, ibang klase din niya na MC. Solid din yan si Batang Rebelde. At syempre yung comeback ni Tipsy D. Kaya kabang-abang. Shoutout sa High Minds, abangan nyo yan. At sa kaliwa naman, Tansa, Cavite, represent para sa inyo lahat. Mag-ihay tayo lahat para ay Batang Rebelde. Batang Rebellious. Muna ang takbo ng oras kahit lamang ilang sandali. Dahil pakiramdam ko ay mapuubos. Let's go. Forward din, no? Game! Game! Ako'y nagmula sa bayan ng Alamat at Agimat. Bagamat salat sa pagsikat ay may sapak na kaya kang mapabagsak, kaya dapat ka na mag-ingat. Kada suntok ay may elektrisidad na kaakibat. I'm so ill, kaya parang sinasalakay ka ng daang-daang igat, ha? Kapag tinamaan, lumpo. so ill. At itong taga-Bataan ay di Igat. na mahahagilap sa lakas ng impact. Yung kaluluwa niya kay Righteous One mapapalipat. Ano? Takbo! Tulad ng ginawa mong pag-iwas sa akin nung ahon 4, sa'yo pa mismo nang galing. Kasi nung 5-on-5, binigyan ko ng malalang hangover. Ngayon ka lang naka-recover? Fuck you! Ngayon tinanggap mo tong battle, dobleng bangungot at sakit ng ulo ang sasapitin mo. The Hangover Part 2! At bakit nga ba di mo ko pinatuloy Yung palabas na hangover. nun? Siguro natakot kang itaya pati pato, that's why you keep on ducking me. Ilang taon kang nangilag sa akin. Si Sinyo, 5 taon lang kinailangan para harapin si Apex. Ikaw 11 taon. Ganun ba kalakas tingin mo sa akin? Yan din doon. Palibasan ng sophomore Para siya sabi ni Marvin na, si Sinyo nga 5 taon lang kinailangan bago harapin si Apex eh. Sa akin, 11 years. Ganun baka galing tingin mo sa akin. year, paangat na yung kanyang pangalan. Pero ramdam mo ang dala kong init, kaya umiwas na lang ang napili mong game plan. Kasi kung ikaw yung rising star nung taon na yon, ako naman yung rising sun ni Phaeton. Kasi apo yung binubuga ng bibig ko. Maging si Abra at Shanti na pauwi pagka-spit ko. Siya'y kabilang globo na tagus pa. Pwes sumusunog ng ozone bawat disco. Yung Ozone Disco, parang narinig ko na siya kay Flick G.
na binanat niya sa akin sa sunugan yata. May similarity sila, pero parang iba yung pagkaka-construct. Ikaw, kablang globo na tagus pa, sumusunog ng ozone kada disco. Ozone disco yung nasunog yata yun. Kaya sumusunog. Binanat sa akin yun ni Flick G sa sunugan. Ozone disco. At info, napasakin na yung kaluluwa niya magbuhat nung umatra siya sa akin. Kaya magmula nun, isa ka na lang bangkay na walang lamay. At kung bakit nasabi niyang siya si Einstein na nagiging Frankenstein kapag nagalit, yun ay dahil isa ka na lang katawang di bateryang nakaprograma upang tustusan ng pangangailangan sa kanyang bahay. Kaya nga nangangay, langan ka ng energy ball para muli kang makargahan at di ka makaramdam ng ngalay. Hindi mo alam, palibhasa na libang at naaliw ka sa iyong pagtagay-tagay, pero ikaw ay isang labing isang taon ang walang kamalay-malay. Ganda ng rhyming nun. Nakakailang bars Ganda na... ng laro niya doon, ang ganda nun. Si Marvin, isa rin talaga sa magagaling mag-rhyme yan. At isa rin yan sa pinaka gusto kong lumilikha ng bars. May mga komedya rin siya na nakakatawa talaga, pero hindi mo basta-basta magigets. Yan. Ayan si Batang Rebelde, isa sa mga strength niya yun. Pero sa pagjo-jokes kasi bihira, lumanding sa kanya yun eh. Pero marami siyang mga kakayahan na hindi lang na-appreciate ng iba. Lalo yung freestyle ability niya. Ang galing nun. 11 taon ka nang walang kamalay. Bilang 11. Ang galing nun. Agay, pero ikaw ay isang labing isang Isang taon ang walang kamalay-malay. Isang 11 taon nang walang kamalay. Nakakailang bars na ako, wala pa ring grade angle, di ba? Kasi may nakahanda ng ribatong may malaking pisngi. Akala mo, sasabihin ko yung angle na yon? Aba, syempre, hindi. Pero 2 minutes sa 3 rounds. Pero expected ko nang maglalagay ng extra effort tong unggoy. Kasi kung tingin nyo sapat na yung 6 minutes para i-handle tong bata, mas mahina pa yung kukote mo kay Bugoy. Kaya knock out Uy. tong si unggoy sa punches kong tuloy-tuloy. Pagbagsak, pakiramdam ay lumubog sa kumunoy. At kung magbabalak ng resback ang buong abakadas, huwag nyo nang ituloy. Kasi tong bagsakan ko ay sapat na upang ang buong parokya nyo ay matulad kay Buloy. Napapansin ko dito, humahaba yung setup ni Marvin. Exhibition niya yata ng multi. Hindi ko alam kung may purpose yun. Yung pag-ano niya ng multi. Kasi parang pinamumukha. Sa bagay, ang pinaka kay Tipsy D kasi yung rhyming ay yung madalas tinitira sa kanya. At madalas din yun na, nakita naman natin yung sa laban nila ni Looney. Parang isa yon sa mga kahinaan ni Tipsy D. Yung rhyme ability. Hindi ko alam kung para doon yun. Kaya ginagawa ni Batang Rebelde to. Kaya bakit ito lang yung hinarap nyo sa akin? Wala pa tong sapat na lakas at lupit. Sana yung nagmamaoy sa FB Live para talagang sagad sa kulit. Yeah! Kasi bitin pa sa tama tong Tipsy. Hindi pa makasagad ang bubwet, kaya tong half-drunk bibigyan ng shot puno. Ang kaso lang Russian roulette. At pagkablangko ng revolver, bunot ng Aristotle, oo, aim agad ng Glock. I'm so insane, lakong pake, kahit in pain ka natwasa. Cause tonight, I will push Tipsy to his true limit, so take another shot! At bakit ang tagal mong walang battle? Di mo na ba masikmura yung mga match-up na binigay? O tumatanda na at bumabagal yung metabolismo? Hirap nang makatunaw at di makadighay. Pwes di ako gastroenterologist pero sa tamang oras kahihimlay. Kaya I'll be the reason why you'll die just in time. Let's go. Yun, round 1 ni Batang Rebelde. More on pinakita niya kay yung pagitan nila ni Tipsy sa pagraray. Mas na highlights yon yung pag-set niya ng mga multi-rhyme scheme, mga ganon, yung rhyming niya. Sa punchline naman, iilan lang din yung mga lumanding. Pero hindi siya
Ito na naman yung camera. Oh. Nakahoy. Hindi siya totally tumama ng husto. Hindi siya masasabing haymaker. Pero okay yung round 1 ni Batang Rebelde. Panoorin natin round 1 ni Tipsy D. Let's go. Yo! 5-on-5. Oo, tinalo nyo kami. Pero si Saito lang naman nagbuhat nun, kaya yung panalo inyong nakamtan. Baka nalilimutan mo yung nagbuhat sa inyo, nilampaso ko ng 1-on-1. Pero teka, bago ko to simulan, gusto ko lang aminin na totoo yung mga nabalitaan nyo sa akin. Malungkot man pero totoo. Totoong bumalik ako dahil sa flip-top beer. Ano ba flip-top? Cheers! Hindi ako old God. Ako ay old lang. Di naman sa pagpapakumbaba. Ang Diyos may mabuting salita. Ako wala. Tagal kong nawala. Pero di nyo ako dapat maliitin. 1-on-1 lang to sa rebelde. Sanay to sa madami. Ako dito'y mabibitin. Last battle ko sa korte, Mark Andrade versus people of the Philippines. Joke yun eh, puta. Joke yun Tagal eh. kong nawala. Naging Tingin bars. nyo sa akin mahina. Alam ko na gusto nyong palabasin. Binigyan nyo ako ng gym instructor upang muling palakasin. Ano ba kayo? Electrifying pa rin to. Enerhiya ko'y apparent. Kahit itest nyo aking linya, ako'y uubra sa current. Electrifying Saan pa natin- rin to. Current. Ano yun medyo pahaging na kay GL yun. Sisimulan. Line marking. Meron tong sikat na linya. Nakita ko sa papel ang kamatayan mo. Pay-per-view. So, paano sasabihin mo sa akin? Tipsy D, may kaso ka pala. Kaya sa pagdinig ka nagiling. Para kang tutuli kasi laman ka ng hearing, ganon. Tenga ka ba? Gago, wala kang pag-asa. Yung ganyang linya, hindi patok sa panlasa. Pagtapat mo sa akin, matatamoy, disgrasya. Tenga, Comedy? matatamoy. Alam niyo ba ka-rhyme ng Batang Rebelde? Nagpapatira sa Batang Rebelde. Naalala mo to? Kada linya, oral sex. Kain ka, kada spit. Sinabi kay Master Fit. So kada spit, ino-oral sex mo si Master Fito? Comedy! Pero parang di na to biro. Referee, kabaklaan mo official, kakasubo sa pito. Wordplay? Bata. Referee official Pito. Official referee Pito. Nakasubo. Hindi na umabot maturing. Napakatagal ng bata yang rebelde, di pa rin bata yang matuturing. Tumigil na mundo mo sa pag-ikot. Wala kang evolusyon. Paano ka naging rebelde? Wala kang revolusyon. Pag-ikot ng mundo, revolusyon. Happy birthday! Pero hindi yung pagbate, bagkus pamamaalam sa iyong dadanasin. Dito ka na matatapos, bata, magtatanda ka sa akin. Horrorcore? Busal sa bibig ng Batang Rebelde nang di na maka sa Batang Rebelde, paliguan ng baseball, Batang Rebelde, kada palo na papa, akro, Batang Rebelde. Tanggal busal sa bibig. Baseball Batang Rebelde. Acro Batang Rebelde. Ang lakas nun Batang Rebelde. Tanggal busal sa bibig. Tama na, par. Kakilabot ang eko. Pwes tanggapin mo still, bar. Pati pag beat na sa tempo, katapusan mo na BR, R. Di ko tinatawag ang name mo, yun ay BR. Makina ng chainsaw! Damn! Ganda nun. Makina ng chainsaw. BRRR.
Brr. Mac. Excuse. Saktong-sakto yun. Ang ganda nun. Ang lakas nun. At kung pumunta kayo para sa bars, fuck chain smoking, ito'y chainsaw sa baga. Ba't pa kita gigiripuhan kung pwede naman na maglawa? Higit pa to sa cesarean, hiwa masyadong mahaba. Abortion kang iiwanan, patay na yung bata! Kalaban at pahinga natin! Abortion, patay kang bata. Obvious naman na liyamado si Tipsy D sa round 1. Doon pa lang sa chainsaw na scheme niya. Wala, malinis niya nang nakuha yung round 1. Ayun yung pinaka-linyang lumamang sa kanya. Tapos yung acrobat, mga laro niya doon. Sa round 1, obvious na obvious kay Tipsy D yun. Pakinggan natin yung round 2 ni Bia. Yo! Puta. Oy! Yaman na naman ni Arik na ito, men. Ba yan? Tagal ah. Yo! Yung nagbuhat daw sa amin ng 5-on-5, tinalo niya ng 1-on-1. Eh nung kataga si Saito, tinalo ko din naman. Rebelde nga eh, mga kakampi pinapatay ko. Sabi sa inyo, diba? Yung rebat niya parang walay eh. Nasundutan pa rin ni BR, diba? Galing talaga nito ni BR eh. Tsaka wag nang hanapin yung wala. Anong pakiramdam ng wala? Yan ang palagi niyang sermon. Alam mo, binasya ko ng mga autistic mo na fans. Pasalamat kayo, di ako pumapatol sa mga meron. Pumunta ka dito, walang saksak sa katawan. Ngayon uuwi ka ng meron. Sobrang madugo nitong battle, rereglahin tong pusi. Ngayon anong pakiramdam ng meron? Mood swings. Ganyan ka, di ba? Binabaing puno ng estrogen, kaya pag nag-deliver ng pagalit, tunog dalagitang sa kakasubo ng burat ay nagka-sore throat. Nagpapaka-hardcore pero tunog pokpok na umungol, palibhasa pampusi yung hormone. Pokpok, umungol, hormone. Sheesh! Huwag ka na mag-deny at magmaang-maangan pa. Kunwari pang bumabattle, pakay lang talaga, may makalaplapan siya. Ano hindi? Eh bakit gusto mo ikaw maalala ni Sinyo tuwing hahalikan niya yung asawa niya? Tangina. Masahol ka pa kay Jonas versus Cerdeo kasi pang Miss Gay ang figura. Ang matalo mo ko'y mas imposible pa kaysa magka-date na si Duma. Pagtapos ng battle, sagot ko alak at pulutan kasi siguradong deads at bigo ka. Kaya Sir Plasma, pa-order ng isang case at bituka. Inupo na pa yung mga linya ko eh, no? Putang nan to eh, sabi mo nga kay Sequence, wala na ako sa Prime, Decepticon na ako. Ha? Wala ka na sa Prime kasi Decepticon ka na? Sarap mong sapakin sa panga. Si Prime Tol, si Optimus Prime, individual na karakter yon. Ang grupo niya, Autobots, tanga. Pero ang punto, itong between ng bataan, gustong maging... Tama naman. Wala na ako sa Prime. Dapat Autobots. Wala na ako sa Autobots. O kaya, wala na ako kay Prime. Since kung tuturing mong hawakan ni Optimus Prime. Decepticon, pues matutupad yan sa aking rhyme scheme kasi tong sound wave ko, Bone Crusher, mapapasigaw to sa sakit and that's how you make a star scream. Pati yung linya ni Chris Dilanong madumi pa sa dirt, pinuna pa nito. Pero may malaking butas ka doon, Tipsy. Pinuna mo yung madumi pa sa dirt, tapos gumawa ka ng Pimp Your Food kung saan lagi mong sinasabing, madali pa to sa easy. Diba? Ganda nun, ang ganda nun. Hipokritong magnanak. Kung hindi nyo alam yung channel ni Tipsy D, yung Pimp Your Food, ayun nga, yung ano niya, madali pa to sa easy, tuturuan kayo ni Tipsy. Ayun yung intro na, intro niya doon. Ganda ng pagkakasilip ni BR doon. Diba? Hipokritong magnanakaw ng ideya. Gago. Matagal ka nang sinitad ni Looney dyan sa katangahan mo. Pero patuloy na nagbulag-bulagan to. Kakagamit lang ng brrr,
chainsaw, pero ba't di mo maputol yan dambuhalang trosong nakabara sa mga mata mo? Wala kang planong ayusin yan? Ako na mismo ang gagawa. Kaya yung bara sa mata mo magiging alanganin ang lagay. Gojo Satoru versus Curse Spirit na si Hanami. Puwersahan ko yung bubunutin gamit ang aking mga kamay. Kaya ang tsansa mong masilayan ng kinabukasan ay kung magkakaroon ako ng awa. Sorry, nakalimutan ko na kasi kung paano maawa. Kaya ngayong gabi, ako ang inyong titingalain. Dahil aking titiyakin na itong aking kalaban ay titibagin. O let's get one thing straight. Hindi tungkol sa ngipin mo yung punchline. Kaya tunog tit, tit, tit. Yun ay dahil iiwanan kitang flatline, bitch! Ganda ng ender. Ang lakas ng ender nun. Grabe yun. Grabe yung ender na yun. Wait lang guys. Ang ganda ng ender ni BR doon. Tit, iwanan kitang flatline. Yon, mas malakas tong round 2 ni BR sa round 1 niya. Nang bahagya. Pakinggan natin yung kay Tipsy D. Oy! Underrated. Tanginan to. Tuwan-tuwa pag tinatawag na underrated. Kinikilig pa. Magaling daw kasi pero unappreciated. Kaya naiinis siya. Paano ba naman kasi kada may battle, 30 days kung maganda? Tapos pag-upload ng video, marami pang views yung recipe ko ng tilapia. Underrated ba talaga? O sadyang sablay ka lang bumuo ng linya at konsepto? Hindi ka entertaining, yan ang katotohanan konkreto. Kung construction lang, mas nakakalibang papanoorin yung naghahalo ng simento. Ang hilig pa sa basketball, lampa naman pag sinalita na. Ba't ba hawak ko to? Lampa naman pag sinalita na, bawat word. Yung crowd, parang block ni Lebron kay Iguodala. Tamang board. Pero sa sobrang daming nagsasabing underrated ka, overrated ka na. Napakatagal mo nang nagpapabata eh. Constipated ka ba? Constipated ka ba? Pero isa daw siya sa mga veteranong consistent. Aba, dapat natin niyang i-cheers! Pambihira! Congrats! 13 years ka nang mahina! Paano mo na-maintain? Paano mo naman... Oh! Gago! Yun na yung punchline kung di mo nabatid. Kasi yung choke ko parang karir mo ang tagal na sa mid. Judges, mas maganda yung fake choke ko sa kanya. Ang ganda ng pagkakagamit niya sa fake choke. Dahil hindi mo siya natunugan. Pero yung wordplay na sa mid, di ko alam parang simot yata yung gumamit nun. Pero maganda yung pagkakadala ni Tipsy. Yo! Nakatatlo ng leap year, hanggang ngayon mid-tier. Hindi gumagaling. Yung prime ko nakalipas na, yung sayo hindi dumadating. Tangina, anong plano mo sa prime mo na hanggang ngayon, pristine condition, nakatago? Ibebenta mo kay Toyo. Hindi mo ako magogoyo. Marami ka lang nunal pero hindi ka batikan. Marami ka lang nunal pero hindi ka batikan. Gang. Pangalan niya, Batang Rebelde. Ano nga ba dahilan? Sa kanya mismo nang galing. Tutol yung mga magulang niya sa rap, kaya siya nagrebelde. Grabe, galing. Eh, ba't sinabi mo kay Sinyo kung pag-rap lang aatupagin niya, wala siyang mararating? So, dis ba yun o payo sa sarili?
Kasi kung ngayon ko titignan, ikaw yung naiwan dyan at nanatili. Ngayon, di mo matanggap ang sinapit ng buhay mo. Rap kasi ng rap, di ka nakinig sa nanay mo. Inuna kasi magmaktol. Alam nila sa pagrarap, di ka giginhawa. Kapakanan mo lang kanilang iniisip, bata, pero di mo yun naisip, bata kasi ikaw ay isip, bata! Ano ba kasi pinaglalaban mo? Yung mga reference mong ikaw lang nakakaalam? Para kunyari, malalim yung flex, tapos sisisihin yung audience kapag di nila na-gets? What the fuck? Tangina, ba't di mo gamitin yung crowd reaction pang critical damage? Pwede naman mag-bars gamit ang general knowledge. Di ba? O ito, general knowledge tayo ha. Isigaw nyo kapag alam nyo yung rhyme. Game? Magdasal ka man, di ka na masasalba ng saving grace. Bilang na mga araw ng week na to, parang 7 Days. Di ba? Delivery mo, Week, tinabunan. 7 days. You can't speak louder. Mahina talaga pag nakalibing na 6 feet. Tangina, basic flow, tumapos sa karir. Mukhang ano na yun, 7 days, 6 feet under. Parang countdown na scheme, ewan ko. Nitong pangpang sa high tide. Kaya ka magdi-disappear. Parang high. Maiksing setup pang knockdown. Walang effort. Parang shortcut sa pag-shutdown. Alt-F. Dapat kang sunugin. Parang countdown Silaban. To the highest degree. This is how tip CD burn na parang MP. Tangina, nakita niyo yung pattern? Tape CD burn, parang MP3. CD burn, MP3. Parang nagbe-burn ng CD sa MP3, pero galing nun. Magkakasunod, walang tsamba, puro good points. Organized crime, parang mafia. Ngayon, alam mo na ang susunod na numerong tatama. Hindi ito wild bunch. Tawag ko sa linyang to, Saitama. Tapos ka sa one. This is, ganito mag-rhyme si Tipsy D. Ganito mag-rhyme si Tipsy D. Relasyon ka sa audience, intact. Higit pa to sa punchline, ito ay audience impact! Sayang hindi, kung maayos lang talaga yung kung smooth at banayad yung ni Tipsy doon, hindi siya magmumukhang, hindi siya basta-basta mapipredict. Sa haba kasi na parang nag-stumbles siya or stutter, nawala ng impact yung mahabang scheme na yon. At yun yung sayang doon. Round 2, parang hindi ko masyadong hindi ako makapag-decide sa round 2. Mas nasasayangan kasi ako sa ginawa. Para mas maraming sayang na mas maraming tapon yung napansin mo sa rounds ni Tipsy D doon. Although maganda sana talaga yon, malakas yon, kaso hindi siya kumonek sa crowd. Tapos yung punchline mo pa, audience impact, 'di ba? Siguro bibigay ko ng pwede ko siyang itabla or gabuhok. Gabuhok kay Batang Rebelde. Pwede ko siyang itabla doon or gabuhok talaga kay Batang Rebelde yung round 2. Kasi mas lumutang yung pagiging laylay ng round 2 ni Tipsy D. Tapos hindi niya pa na-end ng maganda yon. Samantalang si Batang Rebelde, ang lakas ng ender niya. Kaya gabuhok lang din. Kay BR ako sa round 2. Ayos, lakas magbilang.
Gago, di mo ba alam marami ng ligang nagsulputan dyan? Pero hanggang ngayon, tip-top pa rin yung number. Gago. Sira ulo. Bakit lang ang tubig? Namamalat ako. Bakit lang ang tubig, guys? Kasi nauuhaw na ako. Thank you, Ming. Thank you, Ming. Okay na, guys. Sorry, guys, ha. Magkaano lang tayo, guys. Ito lang. Okay, sige, guys. Let's go na, guys. Okay na, guys. Tuloy natin. Gago, di mo ba alam marami ng ligang nagsulputan dyan? Pero hanggang ngayon, tip-top pa rin yung number. Galing nun, galing nun. At masikat daw yung niluto niyang tilapia. Bitch, I don't care. Kaya mas marami yung views kasi yung mga battles ko, di mo sinishare. Tsaka speaking of tilapia, eto, naisip ko lang ngayon lang eh. Speaking of tilapia, di man lang babara sa lalamunan ko tong hinain yung quick dish. Eh paano di naman matinik yung binigay mong big fish? Oh, akala ko ba nakikinig? Di ba madali pa yun sa bugtong? O baka kailangan ko pang i-replay? Ang sabi ko, big fish, di matinik. Anong tawag doon? Word fillet. No, Barry. Ganyan ka, di ba? Kaka-wordplay, apektado na yung Bari, no? relasyon neto. Inutusan siya ng misis niyang gumawa ng sandwich. Alam niyo kung anong dinala niya? Mangkukulam sa disyerto. Yung misis mo kasi, bobo din eh, no? Yung misis mo kasi, bobo din eh, no? Pumayag agad sa yung engagement. Di nag-isip, umoo agad, di na inalam what the engagement. Ganun siya mag-wordplay eh. Lumalabas na lumalabas. Pero kaya ka lang naman niya pinatulan kasi fetish niya yung malalaking ngipin. Sobrang weird nung bitch. Shit. Gabi-gabi bago kayo magsiping, ikaw pa yung sinasabihing, oh, Tipsy, let me see those big tits. Galing nun, galing nun. Big Pag-usapan naman natin yung kanyang 8 winning streak na ayaw niyang masapawan. Masyadong iniingatan. Kaya si Tarantado, namimili ng kalaban. Ano, hindi. Binigay sa'yo si M-Psych, tsaka si kung sino man yun. Pero nung BR na binigay, umuo ka kagad. Namimili ka ng kalaban, bistado ko na yung estilo mo, ungas. Isipin nyo, nag-6-0 si Sequence, pero wala siyang ginawa kahit 13-0 na si Tomas. Namimili ka ng kalaban. Kaya nung nakalaban mo si Looney, Batas at Balakid, mga MCing tinitingala mo, winakwak lang yung iyong leeg kasi sobra mong wakdi. Kung tutuusin, ang pinaka-achievement mo lang ay tinalo mo yung Sak Maestro na nagdadrama sa round 3. Tapos kumampi pa kay Sinyo. Oh, ang ganda ng punto ni BR doon na yung nag-6-0 si Sequence, nilabanan ni Tipsy. Then, nung si Tomas, wala siyang ginawa. Parang takot ka labanan yung mga alam mong kaya ka i-body bag or kaya ka talunin. Oh, pero di pa rin nag-champion tong sinasamban yung top tier. Kung nasan ka ngayon, diyan ka lang din nakatayo for the last 5 years. Sumalungat pa sa Sequence. Bumalik sa pagiging baguhan. You know what that means? Yung takbo ng karir mo, paikot-ikot lang para kang hamster na nasa rat wheel. At madulas daw tong hayop na to. Kaya mahirap siyang masupil. Di daw kumakagat sa pain ng mga daga, pero ngayong gabi, ratatouille. Ratatouille. Alam ko, dapat may letrang naka-silent, pero ako'y mala Doctor Strange, ibang klaseng bumali at bumigkas ng spell. Sinadya kong gawing ratatouille kasi ngayong gabi, ikaw ay lalapangin, lalaspagin at lalasapin mo tong L.
At nung battle niya kay Batas, binanggit ni Batas na pinapasabi daw ni Nela ang liit ng edits mo. Aminin mo, dahil lang sa isang linyang yon naputol yung PC mo. Naapektuhan masyado. Talagang nanggigil siya. Kaya para di mapahiya, nagrebat na lang ng pakisabi kay Nela, malaki lang yung kiki niya. Wow! Tawa si Arik eh. Kung totoo mang maliit yung edits mo o hindi, hindi ka na dapat nag-react doon, Tipsy. Para ipagtanggol yung minaliit niyang pag-aari, siniraan yung dating kasintahan at itinuring niyang enemy. Yan, ganyan yung mga lalaking may small dick energy. Pag di nakatuluyan, sisiraan. Di ka lang makamove on sa kanya kahit may asawa ka na. Kaya gumagamit ka ng time machine para bumalik at subukang ayusin yung nakaraan nyo. Kaso napunta ka sa isang bersyon kung saan meron kayong pagtatalo at aksidenteng bumangga yung kotseng sinasakyan nyo. Ngayon para kang si Ding Dong Dantes sa pelikulang Rewind kasi para mabuhay siya, buhay din ang kailangang ialay mo. Pero hindi mo ginawa, tinakbuhan mo yung obligasyon, kinain ka ng makasarili mong paraan, at kaya ka nandito ngayon kasi iniwan mo siya at hinayaang mamatay sa nakaraan. At para matakasan yung kinabukasan, ginawa niyang panakipbutas yung jowa niyang agad niyang pinakasalan. O, seryoso masyado. Tarantado, mga pelikula lang yon na ako ang nag-direct. Ang title nun, Tipsy D and the Time Machine of Regrets. Pero pansin nyo, round 1, ginamit ko yung Ito gago talaga eh. Ang creative nun, pero the Time Machine of Regrets. energy ball. Round 2, chainsaw. Round 3, time machine. Mistulang si Android 17 at 18 ang kumatay sa'yo. Itong si Einstein naging Dr. Jero kasi mga sandatang nilikha mo din ang pumatay sa'yo. Huling banat, pahinga natin! Yo! Yun. Okay din yung round 3 ni BR. Kala ko walang lalandingan yung Rewind, yung mga palabas na ginawa niya. Pero lap trip pala yung kasunod nun. Gago. Yun. Hindi naman siya masyadong umangat sa round 2 ni BR. Tingin ko nga parang halos balance lang eh. Ito mahirap kasi kapag dapat talaga ang laging pamatayin pa talaga yung round 3. Dapat kasi talaga mas malayo, hindi naman sa sobrang layo. Kailangan lagi siyang mas mamumukadkad talaga yung laman nun kesa sa 1 and 2 mo para para makita ng tao na ikaw na ayun yung huli mong binanat. Na mayroon kang ang lakas nun. Kasi yung round 1, round 2, ilang ikot yun, pwedeng matabunan yun. Hindi mamatabunan ng rounds ng kalaban. Minsan kasi parang, ayun, galing sinasabi nila, yung round 3 yung huling natatandaan. Kasi, ayun talaga yung pinaka final yun eh. Pinaka final rounds nyo yun eh. Na kailangan meron kang gawin dun para magmarka sa tao. Kasi pag mga ganun katulog yung round 3 mo, magkaroon lang ng ilang linyang magaganda, posible ng matabunan talaga yon. Lalo na huling babanat si Tipsy D. Maliit daw edits ko. Ang mahalaga, effective. Kaya nandito pa rin ako at nagfe-flex. 2 na anak ko sa misis ko, partida, 2 beses pa lang kami nagsisex. Yo! Bago ko to Tangina, anong round na ba? Yo! Bago ko total round 3 na, last round na, may sasabihin lang ako. Ang dami ko kasing natatanggap na komento na kaya daw ako umalis kasi hindi maganda pamamalakad dito. Gago. Mga hindi ba kayo na-inform? Flip-top ang dahilan kung bakit meron akong platform. Kaya pwede ba, wag niyo akong dinadamay sa mga chismis niyo sa liga. Mula nung ako'y rookie pa lang. Walang pangit na pinakita sa akin si Enigma, bukod kay Badang. At hindi ito usapin ng pera. Aba, malaki TF ko dito. Kaso di ko to ginawang trabaho.
Ito'y libangan ko lang at aminado na wala ang hilig ko dito. Ganyan talaga pag tumatanda. Nagkakapamilya. Naiiba ang sequel. Hanggang sa binulabog niyo ako ng tipsy di balikan na old god, tangina kasi nung GL. At lalong wala akong pake sa pustahan. Galit na si Tipsy D ah. Di ba na-raid nga ako sa pasugalan? Kaya kahit bias man ang judging, hindi pa rin ako kayang matibag. Ba't ako matatakot sa luto kung pwede ko namang i-body bag? Game? Itong rebelde na NPA, mahilig daw sa NBA. Malas mo na tapat ka sa comeback. 2016 LBJ. Kung ikaw ay old god, ito ay sham god. Anong kahulugan? Ito'y crossover sa veterano kaya ka napag-iwanan. Pinagtatawanan, parang Shakti na fool. Punches ko, Draymond Green pag bumanat sa pool. Jordan Poole sa pool, in your... Draymond Green pag bumanat sa pool. Si Jordan Poole naman yon, yung teammate niya na binanatan niya nung practice. face na ang suntok ng bar, di pa rin madepensaan ng hook mala Abdul Jabbar. Kaya step back ka na sa battle rap. Matter of fact, take another step. Kasi wala ka namang bilang parang gather step. Pero mabibilang, nga ba to sa mga tinalo ko? Alam nyo na answer dyan. Mala Steph Curry, pagkatapos nitong 3 walk away, alam ko nang counted yan. Pero job's not done. Di ba mahal yung ticket? Sulitin natin. Shout out sa mga nagpakalat na scammer ako! Para lang mapansin. Pues wala ako dito para mang-scam, nandito ako para mag-scheme. Pasensya na kung walang permit yung raffle live stream, pero buti na lang sa flip top, legal bumunot on screen. Lucky number, 4-5. Ito si Sit, ito si Ali. Bang, bang! Uulan ng barang umaabot ng siyam-siyam. Hindi kawalan pag nawala kang ban-ban. Hindi maaalala parang mayor ng Bamban. Ganto ang tunay na kulay na lumaki sa farm. Rebelde ng sunscreen. Hindi takot mabilad, daig pa tamaraw. Kung laging palaka ka, ikaw lang kumukokak sa tag-araw. At wala akong pake kung ikaw nagpaumpisa ng Flick G bars. Eh ba't hindi sa'yo pinangalan? Dahil dyan, papasok ako sa inyong tahanan. Pagpasok ko, iiwanan kong bukas yung pintuan. Pagsigaw ng, lalabas yung aircon ng nanay mo, kukwelyuhan ko at sasabing, edi habulin mo. Tapos ako'y magmamano sa iyong lola. Hahainan ko siya ng tinola na sa panabong ng tatay mo yari. Unang higop, las-las bunganga, di ko inalis yung tare. Galing. At yung pamangkin mo na toddler, bibigyan ko ng iPad, naka-play yung Battle Unifonger. Bibigyan ko rin ng dede para busog. Dinuraan ko yung gatas, puwera usog. At yung lolo mo na may asthma, hirap sa paghinga, kinulong ko sa aparador. Hanggang sa may narinig akong sumisigaw na galit, umuwi na pala yung tatay mong kargador. Sabi niya, hoy, ano ba kayo? Nasaan ba yung nanay nyo? Ba't nagpapasok kayo dito ng ex-con? Kinuwelyuhan ko siya at sinabing wala, umalis, hinabol yung aircon. Ang inagulo sa bahay nyo. Ang galing nun. Romantic nun. Solid nun ah. Tangina gulo sa bahay nyo ha. Pero speaking of, matagal man nawala, flip top pa rin ang tahanan ko. Maraming salamat sa muling pagtanggap. Itaas yung mga tagay nyo. Yun. Para silang hindi
end ng maganda. Pero kitang-kita naman na lumamang si Tipsy doon. Nang bahagya lang din. Hindi ganun ka, hindi, sa bagay, comeback ni Tipsy, kaya medyo siguro na ano pa siya na, ang tawag dito, naninibago. Hindi ganun yung Tipsy na, alam kong inaasahan din ninyo, kaya hindi sa inaasahan ko. Pero props sa kanilang dalawa, solid na laban, at sulit pa rin naman yung gabing yan dahil parehas naman nilang na-perform yung mga pyesa nila. Pero yon, yung boto ko, Tipsy D, 1 and 3. Round 2, binigay ko kay BR yon ng bahagya lang. Tignan natin yung boto. Tapagay para sa laban. Unang versikulo 12. Tipsy D versus Batang Rebelde. Mag-iis 5 beses para sa kanilang pareho at para sa sarili nyo. Boto ng Urado, 5-0. Magigay para kay Tipsy D. Tipsy. Marami lang din siyang stumbles. Para siyang napuputol-putol eh. Pero mga lumanding na punchlines, Tipsy talaga yan. Tipsy D. Yun. Maraming salamat sa panonood mga guys. Kamusta dyan mga guys? Yun. Tipsy D, Batang Rebelde, malaking shoutout sa inyo. At sana magkaharap din kami niya ni BR. Or basta yung mga nagko-call out sa atin. Yan, pwede sana natin mapagbigyan soon. Hindi naman sa ano tayo ha. Yan, syempre, mga kaibigan natin yan. Kahit si J Power, kaibigan natin yan. Pero kung may i-call out ako, dalawa lang yan. Kung mapagbibigyan, Tipsy D or Sak, ayun lang. Di masama mangarap. Kung pwede na ako dyan, game. Yan, pares idol ko yan. Siguro, ayun yung kukompleto sa pagiging battle MC ko. Kung makakaharap ko yung mga idol ko na yan. At tingin ko, malaking adjustment ang mabibigay sa akin ng mga to. Yan. Nag-call out lang ako. Hindi ako nagka-call out. Kumbaga, pangarap ko lang yun. Na sana, soon, na makalabang ko yung mga idol ko. Dahil malabo na rin naman kaming magkatapat ni Looney or ni Apex. Pero, yung kay Apex, kung matutuldukan man yan, game pa rin naman tayo. At kita-kits tayo sa Vuelta Balentong sa September 21. Doon pa rin yata yan sa TIU Theater. Kaya ihanda nyo na yung mga sarili nyo dahil alam kong napaka-solid ng lineup na yon. Solid na mga match-up, kaya wag nyo yan papalagpasin. Yon, maraming salamat palagi, Enigma, Flip Top, at syempre sa lahat ng mga kapatid ko sa battle scene. Yeah, peace out.